O Diyos, Panginoon, salamat po sa umagang ito, Ama namin. Ikaw ay mayaman sa pagmamahal at mabagal sa pagkagalit. Dahil sa lahat ng iyong kabutihan, dahil sa iyong kagandahang loob, nahiya kami sa aming mga kasalanan. Namuhi kami sa aming mga pagkakamali sa iyo. Umasa kami sa iyong banal na Espiritu na tutulong sa amin mula sa aming panloob na pagkatao, sapagkat sa amin, sa aming laman, sa aming sarili, ay walang mabuting anuman. Subalit ginawa mo kaming anak mo. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay, ang kanyang kamatayan ay nagpalaya sa amin. Ang kanyang kamatayan ay nagpakita sa amin na lahat ng bagay sa sanlibutan ay mauuwi sa wala. The only hope sa daigdig na ito ay hindi improvement. Ang pag-asa, ang tanging pag-asa ng daigdig na ito ay tupukin sa apoy at gawing bago ng Diyos sa isang bagong langit at bagong lupa. At ang pag-asa namin sa sarili namin ay hindi pagbabago, kung hindi kamatayan. Kamatayan sa sarili. Sapagkat kung hindi kami mamamatay sa iyo, hindi kami mabubuhay sa iyo. So tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, na mayakap namin ang iyong panawagan sa amin. Na iyong inihanda kami all this time para harapin ang sanlibutan at dalhin sila sa paanan mo. And we will not fear for our lives. Hindi kami mahihiya sa iyong mensahe, sapagkat natikman na namin na ang Panginoon ay mabuting Panginoon. Taste and see that the Lord is good. Blessed are the people who trust in the Lord. So ngayong umaga, hugasan mo kami ng iyong malinis na tubig nang mula sa iyong salita upang kami maging kagamit-gamit na sisidlan ng iyong banal at makapangyarihang ebanghelyo na intensyon po naming ibuhos sa aming mga evangelistic service. Ingatan mo ang aming puso, Panginoon, sapagkat ito po ay alumpihit, pabago-bago at mandaraya. Ilagay mo to sa kamay mo upang ito huwag makilos at manatili itong sayo at pagmamay-ari mo. Linisin mo ito palagi. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo at sa kanyang dugo na tumapon sa krus, that make all these things possible sa bagong tipan. Ituon mo ang aming paningin sa iyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa Mateo, itutuloy natin ang ating pangangaral sa Mateo. Again, we are in the passage ng Matthew chapter 3, verse 1 hanggang verse 10. At ang bibigyan natin ng atensyon dito sa passage na ito ay ang tagapangaral ng hari.
Ang mangangaral ng hari na siyang naghanda ng daanan ng hari. Paulit-ulit na nakita natin at mababasa natin sa kasaysayan na maraming mga dakilang hari, mga Caesar at mga emperador, kapag sila ay maglalakbay at pupunta sila sa isang bahagi ng kanilang nasasakupan, hindi sila dumarating ng walang paghahanda. Bago sila pumunta, nagpapauna sila ng mga magdadala ng mensahe o tinatawag natin na mga ambassador para ihanda niya ang daraanan ng hari na noong panahong iyon na wala pang mga eroplano at mga sophisticated na mga paraan ng transportasyon. Kailangan na ang daanan ay maluwag, alisin ang mga nakaharang, ang mga tulay na nakababa, kailangang itaas, may mga ilog na kailangang tawirin. Lalo noong panahong yun, na wala pang konektadong mga kalsada sa mga lungsod. Minsan, merong pang emperador noong unang panahon na kanyang pinaputol ang isang bahagi ng kagubatan para lamang makadaan ang kanyang karo at ang kanyang mga sundalo. At minsan kapag tatawid sila sa malaking ilog, pinagagawa niya ang kanyang mga sundalo ng matibay na tulay para makatawid sila. At ipinapangaral ng kanyang ambassador, ihanda ninyo ang daan ng hari, malapit na siyang dumating. Tulad noon, bago dumating ang mga hari, ipinadala muna ng Diyos ang kanyang sugo. Si Juan Bautista ay pinauna ng Diyos para ihanda ang daanan ni Kristo. Hindi ang mga kalsada o hindi ang kanyang tutuluyan, hindi ang kanyang accommodation ang ihanda, kundi ang puso ng mga tao sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng tao. At hindi sa mga bagay at lugar sa daigdig na to. Darating ang panahon na maghahari ang Diyos, visible sa isang bagong langit at bagong lupa. Pero ang misyon ni Kristo, una sa lahat, ay iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Pero sino ba itong bayan ng Diyos? Ang Israel ng panahon na yon ay halo-halo na. Mga tradisyon at mga paniniwala at punong-puno ng kompromiso. Kailangan bumalik sila sa covenant ng Diyos sa kanila. Kaya't nagpadala ang Diyos ng propeta bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At titignan natin, sino ba ito si Juan Bautista na sinasabi dito sa chapter 3 verse 1. Nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi. Isang mabilis lang sapagkat Hindi intensyon natin ngayong umaga na magkaroon ng character study kay Juan Bautista. Possible na mangyari yan kapag tayo ay nasa chapter 11 ng Matthew. Pero sa quick overview lang, sa Luke chapter 1 verse 13 hanggang 17, mababasa natin ang ganito, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. At siya ay hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. Siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. So makikita natin ang kanyang tatay ay si Zacarias at ang kanyang nanay si Elizabeth. Bago pa siya ipinanganak, inihula na ang kanyang magiging gawain.
na siya ay katuparan ng isang pangako ng Diyos sa lumang tipan na bago dumating ang Panginoon, darating muna si Elias. Sa binasa kanina sa Malakay chapter 4 hanggang 5, Malakay 4 verse 5 hanggang 6, makikita natin nakasulat, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papagbaliking loob ang puso ng mga anak ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. So makikita natin, yung binasa natin sa Luke chapter 1 verse 13 hanggang 17 ay katuparan ng Malakay chapter 4 verse 5 hanggang 6. Sa Biblia, makikita natin paulit-ulit na yung mga taong ginamit ng Diyos, hindi sila ang naglagay ng layunin nila sa buhay. Diyos ang nagbigay ng layunin nila sa buhay. At yan ang batayan ng kanilang pagiging successful sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsalita rin tungkol kay Juan Bautista. Pumunta tayo sa Matthew chapter 11, verse 10 hanggang 14. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganak na mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas, sapagat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. So makikita natin, itong si Juan Bautista, kung titignan natin ang kanyang ministeryo, hindi siya dumating sa panahon ng bagong tipan. Ipinaghanda niya ang bagong tipan sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit si Elias, si Juan Bautista ay maibibilang na pinakahuling propeta sa lumang tipan. Yun ang kanyang, ganoon siya pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Apat na bagay ang titignan natin sa chapter 3, verse 1 hanggang 10. Para maunawaan natin ang mga katangian ng taong ginamit ng Diyos para ipaghanda ang kanyang daanan. Titignan natin ang kanyang pangangaral, titignan natin ang kanyang pangunahing layunin, at titignan natin ang kanyang pamumuhay, at titignan natin ang kanyang paninindigan. Pangangaral, layunin, pangunahing layunin, pamumuhay, at paninindigan. Sa verses 1 hanggang verse 2, makikita natin ang pangangaral ni Juan Bautista. Dumating si Juan Bautista, nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang mensahe niya ay pagsisisi. Ilang beses na natin itong ipinangaral dito patungkol sa pagsisisi. At yan ay palaging tema ng ating ministeryo sa lugar na ito. Pero tignan natin mabuti na yung sinasabi niyang repent o magsisi kayo ay literal na nangangahulugan magbago kayo ng pag-iisip. Yung pag-iisip nyo dati, baguhin nyo na ngayon. At ang dahilan kung bakit kailangang magbago ng isip ng mga tao, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay narito na. Malapit na. Sa madaling salita, binigyan niya ng emphasis ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Halos araw-araw ang mga tao nagbabago ng isip. Kung hindi natin napapansin, araw-araw nagbabago ang ating pananaw sa buhay.
Pero ang pagsisisi na ipinangangaral ni Juan Bautista ay pagbabago ng isip sa paraan ng pagkaalam at pagtanggap ng paghahari ng Diyos. Maaaring ang ating political perspective ay nagbabago pag nanonood tayo ng news. Nagbabago tayo ng party. Nagbabago tayo ng filosofiya sa buhay. Madali tayong maimpluwensyahan at yan ay parte ng ating pagiging malayang tao. Pero ang pagsisisi na ipinangangaral ni Juan Bautista ay hindi para ikaw ay sumali sa isang partidong panggobyerno o para magbago ka ng business-mindedness. Kung hindi magbago ka ng isip sapagkat ang kaharian ng Diyos ay realidad. Ang paghahari ng Diyos ay totoong bagay. At kailangan mong i-orient ang pag-iisip mo sa kaharian ng Diyos. Para maintindihan natin yung sinasabi ko ngayong umaga dito. Ang Panginoong Hesukristo rin nangaral ng pagsisisi at kaparehas ng pangangaral ni Juan Bautista. Pumunta ka sa Matthew chapter 4, verse 17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. May perspektibo ang mga tao sa sanlibutan na hindi fit sa perspektibo ng kaharian ng Diyos. Makikita natin yan, halimbawa, pag pumunta ka sa chapter 6, verse 31 hanggang 33. To demonstrate na ang pagsisisi ay pagbabago ng isip sa liwanag ng realidad ng kaharian ng Diyos. Matthew 6:31 hanggang 33. Huwag kayong mga balisa na magsasabing ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang hinahanap at pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ninyo ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito sa 3 talatang ito, makikita mo yung 2 perspektibo. Ang unang perspektibo, ang mga tao sa sanlibutan ay patuloy na nababalisa sa paghahanap ng mga bagay sa sanlibutan. Pag tinignan mo yan sa ibang translation, halimbawa ESV o NIV, ang sinasabi diyan, do not be anxious. Yung salitang take no thought is do not be anxious. Yung anxious, pag ginawa mong noun, that is anxiety. Ang mga tao nagkakaroon ng anxiety sa sanlibutang ito, kakahanap ng mga bagay sa sanlibutang ito. And that is a perspective ng tao sa sanlibutan, ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. And most of the time, ang pag-aalalang ito ng mga tao ay nanggagaling sapagkat sila ang naghahari sa kanilang sarili. Yung gusto nilang mangyari sa buhay nila, yung kanilang mga pagnanasa, yung kanilang gusto at pangangailangan ang nagpapatakbo ng kanilang buhay. Kaya kung magtatanong tayo kung saan nanggagaling ang anxiety ng mga tao, ito ay nanggagaling sa pagiging materialistiko. The more ang daigdig nagiging materialistic, the more ang stress level ng tao hindi niya mapaglalabanan. History can prove that. Kaya mag-iisip tayo, makakita tayo sa Facebook, noong unang panahon, simple lang ang mga buhay ng tao, halos walang problema ang tao. Habang nagiging komplikado ang buhay ng tao, dumadami ang pag-aalala ng tao.
2,000 years ago, sinabi na ng Panginoong Jesucristo kung saan nanggagaling ang stress. Ang anxiety ay mula sa kawalan ng pagtitiwala at kapanatagan na alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. That's why it's very difficult na magkaroon ng kapayapaan ang taong hindi anak ng Diyos. Because maghahanap yan at maghahanap ng mga bagay na alam niya na yun ang kailangan niya, na hindi niya tinitignan na alam ng ama niya ang kailangan niya. That's the two perspective. Now, kailangan tignan ng tao ang kanyang pangangailangan sa liwanag ng paghahari ng Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 33, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sapagkat ang Panginoon ay isang mabuting hari na marunong tumingin ng pangangailangan ng kanyang nasasakupan." That is an example na ang pagsisisi ay pagbabago ng perspektibo, first of all. Na ang mga taong nagsisi ay dapat nag-orient ng kanilang pag-iisip na hanapin at nasain ang kaharian ng Diyos. Instead na mabalisa at maghanap ng comfort at shortcuts sa sanlibutan, ay dapat gawin niya ang katwiran ng Diyos. Instead na takasan niya ang katwiran ng Diyos, dapat niyang gawin ang katwiran ng Diyos kung sa palagay niya hindi siya tao ng sanlibutan. Now, kung sino mang tao ay tao ng sanlibutan, no, do it your way. Huwag niyo nang hanapin ang katwiran ng Diyos at huwag niyo nang hanapin ang kanyang kaharian. You do it your way. Huwag nating isama ang Diyos sa ating mga buhay if tayo ay tao ng sanlibutan. But if you are child of God, if you are children of God, seek His kingdom. Do His righteousness. Sapagkat lahat tayo may pag-aalala, pero may mga pag-aalala na bunga ng hindi natin pagsunod sa katwiran ng Diyos. Lalo na kapag yung ating pag-alala, instead na gawin natin ang tama, hinayaan nating makomfort tayo ng sanlibutan. And we develop bad habits, bad shortcuts sa buhay natin. At maraming entertainment sa sanlibutan na nagpapataba lang ng katawan pero hindi nagpapataba ng isip. At hindi nagpapataba ng puso. At hindi nagpapataba ng iyong spiritual na buhay. Kaya malamig tayo sa loob at tayo ay tinatamad. Sabi ng banal na kasulatan, be not slothful in business. Be fervent, mainit sa spirito, serving the Lord. And that is an example. Perhaps pag dumating tayo sa chapter 6, bibigyan pa natin yan ng mas maliwanag na explanation. Pero that's an example. Nakita nyo, may dalawang perspective. May mga tao sa sanlibutan na naghahanap sa mga bagay sa sanlibutan na walang pagtitiwala sa Diyos. Pero sa paghahari ng Diyos, ang lahat ng tao ay dapat dumipende sa Diyos. At yun ang sinasabi ni Apostol, yan ang sinasabi ni John the Baptist. Magsisi kayo. Baguhin ninyo ang pag-iisip ninyo. Kung sa dati nyong buhay, nabubuhay kayo sa sarili nyo, stop na yan, darating na ang paghahari ng Diyos. Na ipinakita natin na ganun din ang mensahe at tono ng pananalita ng ating Panginoong Jesucristo at ganun din dapat ang ating mensahe sa panahong ito. Lalong-lalo na't ang katuparan ng kanyang pagkamatay at pagkalibing at muling pagkabuhay ay maliwanag na sa atin sa panahong ito. Ang kaharian na dinala ng Panginoong Jesucristo sa lupa ay kabaliktaran ng perspektibo ng mga tao makasanlibutan. No wonder, sinabi ng Panginoon, that except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag binasa natin ang Beatitude sa Matthew chapter 5, makikita mo na baliktad ang isip ng Diyos sa isip ng tao.
Sinasabi ng banal na kasulatan na yung mga mapagpakumbabang loob, yung mga nahahapis, yung mga maamo, yung mga nagugutom at nauuhaw dahil sa katwiran, yung mga nagsisikap sa isang malinis na pamumuhay dahil sa pagkakaroon ng malinis na puso. Sino ang mahilig mabuhay sa kapayapaan? Sino ang pinag-uusig? Yun ang mapalad. Sinong tao ang gusto niyan? Kung ikaw ay makasanlibutan, bakit ka mananatili sa malinis na pamumuhay kung pwede ka naman magsinungaling at magkaroon ng kayamanan? Kung pwede ka naman gumanti sa lahat ng nag-uusig sa iyo at pwede mo naman patulan lahat ng gumagawa ng masama sa iyo, ba't hindi mo sila gagantihan, hindi mo sila papatulan? And yet, hindi ganun sa kaharian ng Diyos. Ang isip ng mga tao sa sanlibutan, na ang mga tao mapagpakumbaba, ay doormat ng sanlibutan. Na ang mga ipinag-uusig ay mga walang utak sapagkat sila ay pinag-uusig. Ganyan ang perspektibo ng sanlibutan. Sa kaharian ng Diyos, lahat ay kabaliktaran sa kaharian ni Satanas. So ang pangangaral ni Juan Bautista ay hindi basta idea o pagbibigay ng impormasyon sa mga tao. Alalahanin natin na ang mga tao na pinangaralan ni Juan Bautista ay mga relihiyosong tao at nakakaalam ng mga propeta at ng lumang tipan. Tinatawag niya sila sa isang positibong paggawa, pagkilos. Alam nyo pala na ang Diyos malapit nang bumalik, ba't hindi ka pa nagbabago ng isip? Magbago ka ng isip. Ipasakop mo ang isip sa paghahari ng Diyos, sapagkat babalik na ang Panginoon. Nowadays, sa mga churches, nagpapakilalang churches, ay lugar na lang para ang tao ma-inform, ma-therapy, ma-inspire. Pero hindi sinasabihan magbago ka na ng isip mo. Ipasakop mo ang isip mo sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos. Ay sasabihin, well, I don't get it. Di ko magets. Sabi ng isang tao. And so sinabi ni Jesus Christ, you must be born again. Because talagang this message ay nakakatisod sa mga taong hindi nakakakita ng paghahari ng Diyos. And then pangalawa natin, titignan yung kanyang pangunahing layunin. Now, pwede naman nating sabihin layunin ni Juan Bautista. Pero meron tayong layunin ng mga layunin. Sa buhay natin, marami tayong purpose. Totoo lang. We have different purpose. Pero meron kang purpose ng lahat ng iyong purpose. Iba ang purpose ko sa pagpapastor. Iba rin ang purpose ko sa aking pag-aaral. Iba rin ang purpose ko sa pagtatayo ng pamilya. Kaya lang sa lahat ng pinagkaiba-iba na yan, merong isang purpose na pinanggagalingan ng lahat ng purpose. At titignan natin ngayon, pinanggagalingan ng lahat ng purpose ni John the Baptist. At anong kanyang purpose? Punta tayo sa verse 3. Sapagkat ito yaong sinasalita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas. Nabasa natin kanina sa Lucas na hindi pa ipinapanganak si Juan Bautista. Binanggit na ang kanyang katungkulan. Bawat isa ng mga taong pinanganganak sa daigdig na ito may layunin na itinakda sa kanya ang Diyos. Kailangan lang gawin ng tao sa kanyang paghahanap sa kaharian ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, makita niya yung layunin sa kanya ng Diyos. At pag nakita niya ang layunin sa kanya ng Diyos, yung overarching na purpose sa kanya ng Diyos, dapat i-embrace niya. Dapat ipamuhay niya. Tingnan sa verse 11. Sa katotohanan, binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin.
Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Ang layunin ni Juan Bautista ay mula sa Diyos, sapagkat ito'y binanggit na sa mga kasulatan. We are blessed na meron tayong Bible. Because ang salita ng Diyos ay buo na, hindi pa tayo pinanganganak. And yet, nagkaroon tayo ng gabay sa buhay. 500 taon bago ipanganak si Juan Bautista, ipinangako na siya ay magsasalita bago dumating ang Mesiyas. Siya ay magiging instrumento na mga suwail ay matutong lumakad sa karunungan ng mga matutuwid at upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nakahanda. Nalalaman ni Juan Bautista na ang kanyang gawain ay para maipakilala ang Panginoong Jesucristo sa Israel bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at tagapagbautismo ng Espiritu sa bayan ng Diyos. Basahin natin sa John chapter 1 verse 29 to 33. John chapter 1 verse 29 to 33, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito'y ang aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin at siya'y hindi ko nakilala. Datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig." At nagpapatotoo si Juan na nagsasabi, "Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong bababaan ng Espiritu at manahan sa kanya, siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo." Nakita ni Juan sa kanyang buhay na ang kanyang buhay ay nakalaan para bigyang daan ang Panginoong Hesukristo. Ang ministeryo ni Juan ay hindi para bumuo ng mga tao para sa kanyang sarili, kung hindi para maging mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Alam niya na yung kanyang mga pinangangaralan ay hindi niya magiging mga tauhan at hindi niya magiging mga tagasunod. In fact, ang buong Israel ay susunod kay Kristo. At si Juan ay mamamatay kapag ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay buo na, in full swing, in full motion. Sa John chapter 3 verse 26 to 30, yung binasa natin kanina sa John chapter 1, nag-set yon ng kanyang purpose. Tignan natin kung paano niya ito niyakap, pinanghawakan. John chapter 3 verse 26 to 30. Sila'y naparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, "Rabbi, siya ang kasama mo sa dakong roon ng Jordan na binigyan mong patotoo, narito siya'y bumabautismo at ang lahat ng mga tao ay nagsiparoon sa kanya." Sumagot si Juan at sinabi, "Hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito ay pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay nagsisaksi sa akin na aking sinasabi, hindi ako ang Kristo, kundi ako isinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito nga'y aking kaligayahan ay naganap. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba." Nang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmiministeryo na at nangangaral na, nagbautismo rin ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo at nagsabi ang mga tao, "Juan, nabalitaan mo ba? Yung pinangangaral mo, yung binautismuhan mo, nandun din nangangaral din. Lahat ng mga binautismuhan mo, nandun na. Sa kanya sila sumunod."
At sinabi ni Juan, ang tao walang tatanggapin na anuman maliban na ibigay sa kanya ng Diyos. Binigay sa akin to ng Diyos, ito yung para sa akin. Yung para kay Kristo, para kay Kristo. Sabi niya, naminig nyo naman, sinabi ko, di ba? Hindi naman ako ang Kristo, siya ang Kristo. Gumamit pa siya ng analogy. Yung babaeng ikakasal, hindi yan para sa best man. Yung babaeng ikakasal, para yan sa lalaking ikakasal. Ang best man sa gilid lang, tagahanda lang. Tagatingin kung ready na ba ang lahat sa kasalan. At kapag ka narinig ng best man na nandyan na yung lalaking ikakasal, masaya na siya. Sapagkat yung babaeng ikakasal ay hindi para sa kanya. Inihahanda niya yun para sa lalaking ikakasal. At sinabi ni Juan, ngayon ay natupad na ang aking kasiyahan. Nalubos na ang aking kasiyahan. Ako ay dapat maibaba at si Kristo ay dapat maitaas. Yan ang kanyang misyon sa buhay. Nabubuuin niya ang tao para maging tagasunod ni Kristo. Bubuuin niya ang tao para maging avid fan ni Kristo. Na para ang kanyang buong buhay, ialay niya kay Kristo. At kapag nakita yon ng mga ngaral ng Panginoon, siya'y lubos na nagagalak. Kagaya na sinabi ni San Pablo, hindi ko hinahanap ang inyong mga regalo. Ang hinahanap ko ay bunga ng inyong pananampalataya kay Kristo. Ngayon, tignan natin ang pamumuhay ni Juan Bautista. Verse 4. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo. At may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Sa ating modernong sensibilidad, sasabihin natin marahil na si Juan Bautista ay parang taong bato o nakabahag. Hindi po, sapagkat yung damit niya ay normal na damit lang. Kaya lamang gawa sa balat ng kamelyo. Well, pwede natin sabihin na maraming pwedeng pagpilian sa kanyang panahon. Dalawang reason kung bakit yung damit ni Juan Bautista ay gawa sa balat ng kamelyo. At ang kanyang pagkain ay grasshopper. Alam ko sa mga probinsya, lalo na sa norte, kinakain yan, yung mga balang. Yan ay malinis ayon sa batas ng mga Hudyo. Pero makikita natin dito ang kanyang payak na pamumuhay. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, na siya ay hindi naghahangad na makaharing karangyaan, na ang kanyang buhay ay pinagtiwala na sa Diyos. Tignan mo ang patutuo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol kay Juan. Matthew 11, verse 7 to 9. Matthew 11, verse 7 hanggang 9. Nagpasimula si Jesus na magsalita sa karamihan tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin? Datapot, ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan? Narito, ang mga nagsipanamit ng masiselan ay nangasa bahay ng mga hari. Datapot, anong nilabas ninyo upang makita? Upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, lalo pang higit kaysa sa isang propeta. Nagpapakita ito na sa kanyang panahon ang kanyang pagbibigay ng atensyon, hindi sa mga panlabas na success ng ministry. Ang Panginoong Jesucristo hindi nakasuot ng damit ng kamelyo, ng balahibo ng kamelyo.
Ang mga apostol, hindi rin. Subalit bilang si Juan, yan ang kanyang damit sa ilang. Matibay. Simple. Pero isa pa, ang kanyang itsura, ang kanyang pananamit ay nagpaalala sa mga Israelita patungkol kay Elias. Yung damit ni Juan Bautista, yun din ang damit ni Elias sa lumang tipan. Halimbawa sa 2 Kings. 2 Kings chapter 1 verse 7 hanggang 8. Ano ang anyo ng lalaking yaong umahon na sumasalubong sa inyo at nagsasaysay ng mga salitang ito? At sila'y nagsisagot sa kanya, siya'y lalaking mabalahibo at nakabigkis ng balat ng hayop sa kanyang balakang. At kanyang sinabi, siya'y si Elias na Tisbita. So yung itsura ni Juan Bautista ay nagpaalala sa mga Israelita, si Elias. Na nagbigay sa kanila sana ng atensyon na pag dumating si Elias, ang kasunod na ang Mesiyas. Si Elias ay propeta ng Diyos na kanyang isunugo sa Israel upang mangaral laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo na sa Diyos-Diyosan ni Baal. Si Elias ay instrumento sa pagkakaroon ng revival sa panahon ng mga Israelita ay hindi na sumasamba sa Diyos. Si Elias ay instrumento rin ng Diyos para mahanap yung 7,000 lalaki na itinabi ng Diyos, na hindi pa sumamba kay Baal, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa panahon na pakiramdam ni Elias na siya'y nag-iisa na lang, sinabi sa kanya ng Diyos, meron ako diyang 7,000 lalaki sa Israel na itinabi ko sa aking sarili na hindi pa sumamba sa Diyos-Diyosan. Parang ganoon ang ministeryo ni Juan Bautista, na sa kanyang pangangaral, merong mga itinabi ang Diyos na maghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Sa panahon ng tagtuyot, si Elias ay pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng mga ibon. Minsan mga anghel ang nagpakain kay Elias. Minsan yung babaeng balo na wala nang mailuluto ang nagpakain kay Elias. Ang kanyang pamumuhay ay naging halimbawa kahit sa mga Kristiyano sa larangan ng pananalangin. Hindi ba sinabi sa James 5:16, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng isang taong matuwid? And that itinuloy ni Santiago, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. Siya ay nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Nakita natin sa kanyang pamumuhay na isang pamumuhay na lubos na ipinagtiwala sa Diyos na may maningas na pananalangin. Kapag ang pagtitiwala natin ay napunta na sa mga bagay sa sanlibutan ito, mahirap ng manalangin. Kapag ang pagtitiwala natin na sa tao na lang, mahirap ng manalangin. So nakita na natin yung pangangaral ni Juan Bautista, yung kanyang pangunahing layunin, yung kanyang pamumuhay, panghuli, yung kanyang paninindigan. Walang silbi ang maayos na pangangaral at walang silbi ang maayos na layunin sa buhay at walang silbi ang maayos na pamumuhay kung lahat namang yan ay pwedeng baguhin at hindi kayang pangatawanan. Kaya tignan natin ang paninindigan ni Juan Bautista. Pumunta tayo sa chapter 3 verse 5 hanggang 7. Tutuloy natin. Na magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ang buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat
nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ay nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino sa inyong nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating?" Anong pakiramdam pagka maraming nakikinig sa'yo at ang impluwensya mo lumalawak na? Mula Batanes hanggang Hulo may nakakakilala sa'yo. Sa panahong ito na lahat ng tao ay namamalimos para sa isang follower sa Facebook, sa isang like at reaction. Isipin mo, may mga tao sa 10 lang ang follower, mayabang na agad. Pero imagine mo si Juan Bautista, ang buong Judea at ang buong lupain sa palibot-libot ng Jordan pumunta na sa kanya. Hindi pa doon nagtatapos. May mga Pariseo at may mga Saduceo na pumunta sa kanya. Sino ang mga Pariseo at mga Saduceo? Sa kanilang panahon, yan ay matataas na uri ng tao. Ang mga Pariseo, bagamat sila'y galing sa karaniwang tao lamang, sila ay kinikilala sa lipunan. Ang mga Pariseo ay pinuno ng isang sekta ng mga Hudyo. Sila ay progressive. Progressive sapagkat naniniwala sila na ang buong lumang tipan ay kinasihan ng Diyos. At hindi lamang ang mga pari ang may karapatan na lumapit sa Diyos. Kaya medyo progresibo. Marami yan sa panahon nila, mga Pariseo. Si Apostol Pablo, bago siya naging apostol, Pariseo siya. Samantalang ang mga Saduceo, mas conservative yan. Sapagkat hindi ka pwede maging Saduceo kung hindi ka galing sa linya ng mga pari. At hindi sila naniniwala sa buong lumang tipan. Naniniwala sila na ang kapahayagan ng Diyos, yung 5 aklat lang ni Moses. Sa madaling salita, pati yung mga taong kinikilala pumunta na sa kanya at gusto pang magpabautismo. Parang may pumuntang politiko sa simbahan mo on the first time at gusto na ring magpabautismo. Kaya lang, hinamon ni Juan Bautista ang kanilang profession ng pagsisisi. Marami ng mga iglesia sa panahon natin ngayon, nagbabago na ng doktrina pag marami ng tao. Nagbabago na ng doktrina pag dumating na mayayamang miyembro. Pag lumalaki na ang offering at si pastor ay bigati na sa lipunan. Kahit sino pwede nang pumasok. Ang standard ng membership nawawala na ng higpit. Kahit sino binabautismohan nila, bakit sikat na sila? Pinakita natin yung paninindigan dito. Na yung mensahe ng pagsisisi, yan ang pangangaral ko, sabi ni Juan Bautista. Ang intensyon ko kung bakit ang tao dapat magsisi, sapagkat hindi kayo magiging tagasunod ko, magiging tagasunod kayo ni Kristo. Sa palagay nyo ba, pwede kayong sumunod kay Kristo kung hindi kayo magsisisi? Ang pamumuhay ko, simple lang. Pag iniwanan nyo ako lahat, dito lang ako nakatira sa bundok. Simple lang ang damit ko, anong kailangan ko sa inyo. Kaya kung magpapabautismo kayo, magpakita kayo ng bunga ng pagsisisi. Paninindigan. Ang pagiging totoo sa panawagan at sa pamumuhay na itinawag ng Diyos. Pero wag natin sabihin, baka kasi kaya mga Pariseo kasi yun. At saka mga iskriba siguro yun. Kaya sila pinangaralan, kaya sila mga pinagsabihan sapagkat matataas na tao yun. Kaya sila hinamon. Kaya sila hinamon ni Juan. No? Pag binasa natin sa Ebanghelyo ni Lucas, pati mga karaniwang tao hinahamon ni Juan Bautista. Basahin natin sa Lucas. Luke chapter 3 verse 7. Luke chapter 3 verse 7.
Sinabi nga niya sa mga karamihang nagsilabas upang magpabautismo sa kanya. You see, hindi binanggit mga eskriba at mga Pariseo at mga Saduceo. Sinabi karamihan. Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagbabangon ng Diyos na mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. At ang bawat punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. At sinagot niya at sinabi sa kanila, at tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, anong dapat naming gawin? At sinagot niya, sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil ng higit kaysa sa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila ay sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni magparatang at magkasya kayo sa bayad sa inyo. So, pag kinonect mo yan sa Book of Matthew, hindi lang mga Pariseo at mga Saduceo. Ang hinamon ni Juan Bautista na magsisi at magpakita ng bunga ng pagsisisi. Lahat ng klase ng tao. Sapagkat napakadali lang magsabi sa bibig na siya'y nagsisi. Na mga publikano, magnanakaw pa rin. At ang mga sundalo, magsasabing sila'y nagsisi. Subalit hindi naman nila naintindihan na dapat itigil na nila ang pangingikil. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon sa napakaraming iglesia na naglipana na ang mga pastor, ang mga nangingikil at mga naniningil ng sobra. See? Ipinakita dito na hindi after si Juan Bautista sa pagkilala ng mga tao o sa pagdami ng kanyang mga tagasunod. Dahil walang silbi kahit dumami ang tagasunod ni Juan Bautista, pero hindi naman niya naihanda ang mga taong yan para kay Kristo. Binigyan diin niya na seryoso ang pagsisisi. At pagkatapos nagbigay siya ng babala, alam nyo ba kung hindi tunay ang pagsisisi nyo, parurusahan kayo ng Diyos kahit anak pa kayo ni Abraham. Kailangan niyang ipangaral sa mga iglesia. Sabihin mo, Kristiyano ka. Kung hindi ka magbubunga sa pagka-Kristiyano mo, parurusahan ka ng Diyos. Pero sabi ng pastor, mayamang miyembro yan, huwag nating pangaralan. Malaki yan magbigay, huwag nating pangaralan. Hey, nabasa natin dito, ang tagapangaral ng hari ay may paninindigan. Sapagkat ang itinatayo niya ay hindi niya ministry. Ministry ni Kristo. Na isang araw matatapos siya sa kanyang tungkulin at may magpapatuloy ng kanyang gawain. At hindi magsisimula si Kristo from scratch. At hindi magsisimula ang mga apostoles from scratch. At ang mga sumunod sa mga apostoles hindi nagsimula from scratch. Ayoko rin na dumating sa akin na pag natapos ko na ang gawain ko sa iglesyang ito, yung susunod sa akin magsisimula from scratch. At pag dumating ang Panginoong Jesucristo, wala siyang matagpo ang tao para sa kanyang sarili. Kaya't paulit-ulit nating ipinangangaral dito ang pagsisisi.
sapagkat ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nagsisisi. Kung hindi makikilala ng tao ang kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos, anong silbi ng pabiyayang ipinangangaral natin? Biyaya na lisensya para magkasala ang tao. Anong silbi ng pagpapatawad ng Diyos? Nagmumukha tuloy na si Kristo ay ministro ng kasalanan. Huwag nawa ipahintulot ng Panginoon. Habang ang tao ay hindi bumubukas ang kanyang isip na ang pagsamba sa sarili at ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang pagsamba sa sistema ng sanlibutan ito ay ayaw ng Diyos. Hindi niya maiintindihan kung para saan namatay si Kristo para sa mga kasalanan. Sila ay bulag. Hindi na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Paano nila tatanggapin si Jesucristo? Bilang pinaka-importante, pundasyon ng kanilang buhay. Sa huli, si Juan Bautista ay ipinahuli ni Herodes sapagkat sinaway ni Juan Bautista ang pangangaliwa ni Herodes. Pinahuli siya ni Herodes at pinakulong. Kaya lang hindi niya mapapatay sapagkat ang tingin ng mga tao kay Juan Bautista, propeta, mag-aalsa ang mga tao. Kaya lang, nang minsang may nagsayaw at natuwa ang hari sa pagsasayaw ng isang binibini, tiyanong siya, anong gusto mo? Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi nung nanay na sulsol, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. Dadaanan natin yan sa Matthew chapter 14. Kaya hindi ko binibigyan ng masyadong detalye. Dadaanan natin yan sa awa ng Panginoon. Si Juan Bautista ay hinuli at pinugutan ng ulo dahil sa kanyang paninindigan patungkol sa paglakad sa banal na buhay. So yan ang chapter 3, verse 1 hanggang verse 10. Ang exposition sa umagang ito patungkol sa tagapangaral ng hari. Pangangaral, pangunahing layunin, pamumuhay at paninindigan. Sa pagtingin natin ngayong umaga, nakita natin yung layunin ni Juan Bautista, yung mensahe ni Juan Bautista, yung kanyang pamumuhay at paninindigan. Maaari natin itong bigyan ng implikasyon sa ganito, na itong mga narinig natin ay katangian ng mga lingkod ng Diyos at katangian ng mga taong gagamitin ng Diyos upang ipaghanda ang kanyang muling pagparito. Ito ay bahagi ng buhay ng tao na nais maglingkod sa Panginoon. Marami sa atin dito na ang ating dasal ay sana gamitin tayo ng Diyos. Yung apat na yan ay pwede maging implikasyon sa umaga nito na aspeto ng buhay natin na ihahanda natin para gamitin tayo ng Diyos. Yung ating mensahe, yung ating layunin, yung ating pamumuhay, at yung ating pakikipaglaban sa masamang sanlibutan ito. Nang si Apostol Pablo ay hinikayat niya si Timoteo na magpatuloy sa 2 Timothy chapter 3 na sa huling panahon magiging pasama ng pasama ang mga tao. At sinasabi niya kay Timoteo, Timoteo, mamamatay na ako. Ako'y handa ng maihandog. Maiiwan ka, ipagpatuloy mo ang ministeryo. And then sa 2 Timothy chapter 3 verse 10 hanggang 11, sinabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig,
pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, magpapatuloy ka kahit wala na ako. Nakita mo yung aking aral, nakita mo yung ugali ko, nakita mo yung pananampalataya ko, nakita mo yung pagtitiis ko, nakita mo yung aking pag-uusig, at nakita mo ang aking pagsisikap. Bigyan din natin ng 4. Yung aral na binabanggit ni Pablo rito ay idikit natin dun sa mensahe ni Juan Bautista. Yung ugali na binabanggit ni Pablo rito, na nakita ni Timoteo, ay idikit natin dun sa pamumuhay ni Juan Bautista. Yung layunin ni Juan Bautista, idikit natin dun sa akala ni Apostol Pablo. Makikita mo sa King James Version, purpose yon. That was fully known my doctrine, my manner of life, my purpose. And then yung pang-4, yung paninindigan ay pinagsama-samang pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig at pagtitiis. Bakit? Sapagkat lahat ng yan ay sinusubok. Hindi mo pwedeng sabihin ng taong may paninindigan sa pananampalataya hanggat ang kanyang pananampalataya ay hindi nasubok. Ang kanyang pagpapahinuhod ay hindi nasubok at ang kanyang pag-ibig ay hindi nasubok. Maraming tao nagsasabing sila'y nagmamahal pero sa oras ng kagipitan iniiwan nila ang kanilang minamahal. Kung kaya't ang paninindigan na binanggit natin patungkol kay Juan Bautista ay ididikit natin dito sa sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na pinagsama-samang pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig at pagtitiis. Una, ang aral ay yung mensahe na ipinabarating natin sa tao. Timoteo, simula nung nakilala mo ko, wala akong ibang itinuro sa iyo. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Nakita mo na wala akong ipinangaral sa iyo maliban ng Ebanghelyo. Ito ang mensahe na ipinabarating natin sa tao. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At muling nabuhay upang isugo ang kanyang espiritu sa puso ng sino mang tunay na magtitiwala sa kanya. Hindi ko mensahe, Timoteo, na nagbago ako. Oo, ako'y nagbago, pero hindi ko mababago ang sarili ko kung hindi ko naintindihan na si Kristo ay namatay para sa akin. At wala akong mabuting anuman sa aking sarili kung hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay. Ang kanyang banal na espiritu ay naging totoo dahil sa pananampalataya sa kanya. So, kung akala mo tinuturuan ka naming mabuhay na mabuti, magbagong buhay ka, hindi yan ang mensahe namin. Ang mensahe namin ay ito, tanggapin mo si Jesucristo na namatay para sa kasalanan. Manalig ka na ikaw ay patatawarin ng Diyos. Ilagay mo ang lahat ng kasalanan mo sa kanyang paanan. Isuko mo sa Diyos lahat yan sapagkat si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan. Ang pagbabagong buhay na yan, implikasyon lang yan, pero hindi yan ang mensahe. Sapagkat wala naman talagang makakapagbago ng sarili niya. Si Jesucristo na namatay para sa makasalanan. Yan ang mensahe. At siya'y muling nabuhay mula sa mga patay at umakyat sa langit at siya'y babalik. Sinabi niya minsan sa Galatia, ako'y napakong kasama ni Kristo.
Gayunman hindi ako nabubuhay. Gayunman ako'y nabubuhay. Subalit hindi ako nabubuhay. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na binubuhay ko ngayon sa pananampalataya, sa laman, binubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang nagmahal sa akin. Kung hindi ako minahal ng Diyos, wala akong buhay ngayon. At yan ang mensahe ko sa iyo. Dahil sinong tao ang nakakita ng isang tunay na pagmamahal at naunawaan mo na ang tunay na pagmamahal pagkatapos tatalikuran mo yan. Yan ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Timoteo, yan ang aral ko sa iyo. It is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. At ako'y pangunahin sa mga makasalanan. Marami akong kasalanan. But the message is very clear. Ang kaligtasan ay libre dahil pinagbayaran ng dugo ni Kristo. And then, yung ugali, yaong mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nakakatagpo ng bagong buhay sa Kanya. Kaya nga sinasabi ang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Binanggit din ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 2, verse 19 hanggang 26. Matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatiling may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. At ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging masisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. At sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo at ang alipin ng Panginoon na hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sa pagsapat na makapagturo, matiisin, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisipagsalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, mangangaral ka ng pagsisisi. Ang pagsisisi, gawayan ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, hindi dapat palaaway. Ang lingkod ng Diyos, hindi dapat nakikipagtalo at mahilig sa gulo. Ngayon, para tanggihan mo yung mga gulo na yan, umiwas ka sa mga walang kakwenta-kwentang fellowship. Hindi lahat ng usapin sasalihan mo. Labanan mo ang mga pita na dulot ng pagiging isip bata. Ba nakasulat yan? Layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Mga tao sa sanlibutan, ganyan. Kung makapagbisyo, kung maksipagkilos, kala mo walang responsibilidad sa buhay. Kung makapambabae, kung makapanlalaki, kala mo naglalaro.
Hindi ganyan ang mga lalaki. At hindi ganyan ang mga babae na hinuhubog ng Panginoon. Kumikilos tayo na may responsibilidad. Siniseryoso natin ang mga responsibilidad natin. Yan, sabi, tanggihan mo, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Kung gusto mo na magkaroon ng sarili mo na babae, ayusin mo ang buhay mo at mag-asawa ka. Ngayon, hindi na ganyan. Gusto mo makakita ng babae, magbukas ka ng cellphone mo, manood ka ng pornography. Paligayahin mo ang sarili mo. Paano ka ngayon gagamitin ng Diyos para ipangaral ang pagsisisi? Kahit tanungin nyo sa psychology, nagtuturo yan sa mga lalaki na maging mainitin ang ulo at walang pasensya. Sa Biblia, binanggit dito kanina, sa bahay, may mga gamit na para pag may bisita lang, at saka may mga gamit na hindi masyadong espesyal, yung ginagamit pang araw-araw. Pero, kapag ka dumating ang pangangailangan, hindi na importante kung pambisita ba yan o pangkaraniwang baso lang yan. Kung sino ang malinis, yun ang nagagamit. Sinabi niya rito. May mga sisidlang ikapupuri, may mga sisidlang hindi ikapupuri. May gawa sa kristal, may gawa sa palayok. Kaya lang, alinman sa mga ito ang malinis, yun ang gagamitin. Kaya kahit pa ikaw ay primera klase, pero wala kang disiplinang espiritual, hindi ka gagamitin ng Diyos. Pero kahit masabihin natin na ikaw ay mababang uri lang ng tao, ang kakayanan mo ay simple lang. Hindi ka gawa sa kristal, gawa ka lang sa putik. Subalit malinis kapag kailangang gamitin, magagamit. So hindi importante na pataasin natin ang tingin natin sa sarili natin. Bigyan natin ng lugod ng Diyos para gamitin tayo ng Panginoon. Layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, sundin mo ang kabanalan. Oh, mahirap yan. Kaya lang kailangan mong sundin. Gusto mong gamitin ka ng Diyos, sundin mo ang daan ng kabanalan. Sa daan ng pananampalataya, daan ng isang malinis na pag-ibig at kapayapaan. Hindi ko po kaya. Kaya nga't hindi mo gagawin yan mag-isa. Idiretso mo. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon. Makakapagbisyo ka ba kapag kasama mo mga kapatid mo? Natural, hindi. Siyempre, nakakahiya yun. So kung talagang intention mo ay lumaban sa dati mong buhay, makipag-fellowship ka kasama ng mga kapatid mo sa Panginoon. Tumawag kayo kasama ng Panginoon. Tumawag kayong magkakasama sa Panginoon. You see? Kailangan mahubog ang buhay ng iglesia na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi natin kailangan na-explain na masyadong mahaba yan. Pero sinasabi sa Philippians 1:27, ang iyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Now, ugali, pamumuhay. Tignan natin ngayon yung akala, layunin. Philippians 1:20-21. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan
o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Philippians 3:7-15. Ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang, dumi lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwiran sa aking sarili, sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon. Ang Kristiyanong pabalik-balik sa dating issue hindi matured. Kung sino sa atin ay sakdal, tumalikod na tayo sa dati nating buhay, mga dati nating usapin. Harapin na natin ngayon ang paglilingkod natin kay Kristo. Yan ang layunin natin. Walang layunin tayong paatras. Wala namang taong nagpaplano para sumablay. Wala namang tao nagpaplano para mawasak. Kaya lamang, hanggat hindi natin isinusuko kay Kristo ang lahat, mahirap umusad. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, kung sa anumay nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Isipin mo, kahit sa pagbabago ng isip, ang Diyos talagang nagpapahayag. Sana ipahayag sa atin ng Diyos. Hindi natin masusolusyonan ang mga problema natin bilang Kristiyano sa mga solusyon na ginagamit natin noon bilang wala sa Diyos. At yan ang problema sa mga Kristiyano, ba't hindi umuusad sa pananampalataya at mukhang parang hindi totoo ang Diyos. Kasi yung problema natin bilang Kristiyano, sinusolusyonan natin na mga solusyon, na solusyonan natin noon na wala tayong Diyos. Na napaka-importante na salitang pagsisisi, pagbabago ng pag-iisip. Last na. Paninindigan, yaong pinagsama-samang pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig at pagtitiis. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito ay sinusubok. Kahit anong ganda ng mensahe patungkol sa Ebanghelyo, kahit magsikap pa tayo na ayusin ang ating pamumuhay at ang ating layunin araw-araw nating ikakalibrate, kaya lang hindi tayo matututong makipaglaban at matutong manindigan na yung mga bagay na napakinggan ko mula sa Diyos, hindi ko hahayaan na hindi yan ang gagawin ko. Walang silbi ang lahat ng ito. Walang problema na ang buhay ng Kristiyano ay bagsak tayo, bagsak tayo, bagsak tayo, bagsak tayo. Sapagkat parte rin niya ng buhay, kagaya ng mga bata, bagsak tayo, bagsak. Subalit,
Paano ka makakapagtayo kung lagi kang bagsak? Tayo, bagsak, tayo, bagsak, tayo. Dumating nawa sa buhay natin na may mga bagay na sa buhay natin na marunong na tayong manindigan. At sa mga bagay na hindi pa natin kayang ipaglaban, tulungan nawa tayo ng Diyos na matutunan nating ipaglaban. 1 Timothy chapter 6 verse 6. 1 Timothy 6 verse 6 hanggang 12. Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kabakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo roon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso, at sa silo at sa maraming pitang hangal, at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay o nagkamali sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Hindi po ako marunong makipaglaban. O sige, kung hindi ka marunong makipaglaban, wag mong harapin, takasan mo. Dahil may mga gera na hindi mo dapat hinaharap. Kaya yan ang problema mo kasi diyan ka nakaharap. Ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Hindi lang ito basta panawagan para sa mga pastor at mga manggagawa sa iglesia. Lahat tayo rito, kung tayo anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan tayo na dapat pinanghahawakan natin. Paano ka lalaban sa pananampalataya? Para sa pananampalataya, tumakbo ka palayo sa pag-ibig sa salapi. Labanan mo ang pag-iimbot. Ang mga masasamang pagnanasa, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya ng Diyos. Ipanalangin natin na ang ating buhay ay magsanay tayo sa katuwiran. Kabanalan, pananampalataya sa pag-ibig at pagtitiis at sa kaamuan. Anong aplikasyon natin ngayong umaga? Marami tayong aplikasyon ngayong umaga. Gusto natin na maging tagapag-akay ng kaluluwa. Gusto natin na mangaral tungkol kay Kristo. Magsalita tungkol kay Kristo, para kay Kristo, at ang mga tao ay makakilala kay Kristo. Well, isa lang ang talata nakasulat sa Biblia, Matthew 4:19. Follow me and I will make you fishers of men. Nagbigay tayo ng atensyon sa isang seryosong discipleship. Bantayan natin ang pagkaalam natin patungkol sa Ebanghelyo. Alam ko ba talaga ang Ebanghelyo? May explain ko ba talaga siya? Madidepensahan ko ba siya? May papaliwanag ko ba siya mula sa banal na kasulatan? Oo, mapapaliwanag ko siya sapagkat naranasan ko siya. Pero alam natin na ang karanasan ay hindi nakakapagligtas. Kahit magpatotoo ka araw-araw sa tao, mapapansin mo kung hindi niya kilala si Kristo, hindi siya maliligtas. Pero nasaan ang mga talata na lagi kong ipapanalangin para sa mga taong ito? Anong mga salita ng Diyos ang kailangan kong ibigay
Sa aking personal na buhay, kilala ko ba talaga si Kristo? So kailangan nating checkin ng ating aral, araw-araw, lagi mag-cultivate ng Bible reading, ng devotion, umatin sa pananambahan, pag may tanong, magtanong, balikan ng mga pangangaral, seryosohin ang pag-aaral ng salita ng Diyos para may mensahe ka na isi-share mo. Bantayan natin yung bang aking pag-uugali. Mababantayan mo yan. Dati mainitin ang ulo ko. Hanggang ngayon ba, mainitin pa rin ang ulo ko. Ito yung mga bagay na nagpapatisod sa mga taong nakapaligid sa akin. At laging sinasabi sa akin, Kristiyano ka pa naman. Well, of course, lahat tayo may ups and downs. Pero as the days go by, bantayan natin. Marami tayong issue sa buhay. Pero tignan mo yung, sabi ng Hebrews chapter 12, yung kasalanang laging nagpapabagsak sa atin. Diba? That's why napaka-importante ng close na pakikisama sa kapatiran na magpapaalala sa iyo palagi kapag sumusobra ka at ikaw ay nagkukulang. Ang simbahan ay lugar kung saan tayo inihahanda ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ba sinasabi sa Ephesians 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinibigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kita mo. Kaya, tayo na iningatan ng Diyos hanggang sa araw na ito. Nakita nyo ba yon? Na kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos habang tumatagal? Yung mga inalis ng Panginoon dito, bakit sinalis ng Panginoon? Kasi ayaw nila makinig eh. Sino bang hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Pero ang problema ng tao, kapag sinabi sa iyo ang salita ng Diyos, ayaw mong kilalanin. Ayaw mong ayusin. Talagang kakainin ka ng sistema ng sanlibutan. Sila lang ba ang natitisod? Hindi ba ako natitisod? Nasusunog pa nga ako eh. Subalit, buhay ang salita ng Diyos. Kung titignan natin ito, ang iglesia ay hindi para sa lahat ng tao. Ang idinadagdag ng Panginoon sa iglesia yung mga taong iniligtas ng Panginoon at kanyang babalikan. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Kung nililinis ng Panginoon ang kanyang bahay, ay para din sa ating kapakinabangan. Subukan mo maglinis ng bahay. At pag naglinis ka ng bahay, makikita mo na may mga bagay pala doon na nakatambak na hindi mo pala ginagamit. At nakakagulo lang. Pinamamahayan lang ng lahat ng insekto at ng lahat ng mga gagamba at lahat ng mga alikabok. Oo, masakit sa kalooban. May sentimental value to. Pero anong saysay? At minsan, pagka masikip ang bahay mo, kailangan mo nang i-let go. Subalit pagkatapos, kapag ka nalinis mo na ang bahay at tumingin ka uli, makakahinga ka ng may kasiyahan. Kung nililinis ng Panginoon ang kanyang sariling bahay, hindi ba natin ikatutuwa ito? Kung bumalik na ang Panginoon ngayon. Kung si Juan Bautista ay sugo na inatasan ng Diyos upang ihanda ang daan para sa unang pagdating ng hari, tayo namang mga mananampalataya, ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tagapaghanda
para sa ikalawang pagdating ng hari. Si Juan ay tinig na sumisigaw sa ilang. Tayo naman ay dapat maging tinig ng Diyos sa gitna ng isang sanlibutang puno ng ingay, kalituhan at kasalanan. Ang kanyang mensahe, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang ating mensahe, si Kristo ay muling darating. Kaya magsisi at maghanda, manampalataya kay Kristo, sumuko kay Kristo sapagkat maghahari si Kristo. Kung paanong si Juan ay hindi nabuhay para sa sarili, kundi upang ituon ang pansin ng mga tao sa hari, tayo rin naman ang iglesia. Hindi tayo iniingatan ng Diyos at binibiyayaan ng Diyos para lang sa sarili nating kapurihan. Pupunta tayo sa komunidad. Sa anniversary natin ngayon, meron tayong mga community service. Hindi para makilala tayo. Sapagkat kung yan ang intensyon natin, ngayon pa lang sinasabi ko sa atin na magkakamali tayo. At mahihirapan tayo ng walang kasiyahan. Nananatili tayo upang ipahayag at ihanda ang daigdig sa pagdating ni Kristo. Habang si Juan ay tagapangaral ng unang pagdating, tayo naman ang tagapangaral ng muling pagdating. O anong kay ganda ng mga paa sa mga bundok ng mga nangangaral ng mabuting balita. Nangangaral na nagpapahayag ng kapayapaan, na nagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos, na nagsasabi sa mga tao, ang Diyos nyo ay naghahari na. O Diyos, mahabag ka sa amin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, patnubayan mo kami. Na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, aming mapuksa ang mga gawa ng laman. Aming malabanan ang mga tukso ng sanlibutan. Ama, nawa matupad ang iyong kalooban sa buhay namin. Na kami gamitin mo. Na kami maging ilaw sa sanlibutan. Na kami maging asin sa sanlibutan. Ama, gawin mo kaming matyaga. Gawin mo kaming matiisin na may kasiyahan. Para sa pagdating ni Kristo. Gawin mo po kaming mga tapat na saksi. Gawin mo po kaming mainit sa Espiritu. Ama, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Linisin mo kami sa aming lahat ng mga karumihan. Gawin mo po kaming masunurin sa iyong salita. Pagpalain mo ang aming evangelistic service mamayang hapon. We pray na makita namin ang mga taong inilapit mo para pangaralan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ingatan mo po ang aming aral na huwag magbago. Sapagkat ang aral mo, ang batayan ng aming pananampalataya. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ingatan mo ang pulpito. Ingatan mo ang aming mga bibig. Huwag mong ipahintulot na meron kaming ipinagyayabang na anuman maliban sa Jesucristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga pamumuhay. Panginoon, gusto po naming mamuhay ng marangal. Gusto po namin na mamuhay na wala po kaming dinadayang tao. Wala kaming kaaway. Wala kaming inaway.
Kami ay inuusig, subalit namumuhay kaming may kapayapaan sapagkat pinatawad na namin ang mga umusig sa amin. Kagaya ng pinatawad mo kami. Ingatan mo ang aming mga pamumuhay. Ingatan mo na huwag maging matigas ang aming konsiyensya, kundi palaging malambot na maaari mong hubugin sa iyong kalooban. O Diyos, Panginoon, ingatan mo rin ang aming mga layunin. Nawa ang maging layunin namin ay parangalan si Kristo sa buhay at sa kamatayan. Tulungan mo kami na maging layunin namin na harapin ang mga paglilingkod na inilalagay mo sa harap namin at maihanda kami sa lahat ng mabubuting gawa. Huwag mong hayaan ang mga dati naming issues at ang dami naming mga buhay at ang dati naming pamumuhay ang maging hadlang para hindi kami makapaglingkod sa iyo ngayon. Panginoon, alisin mo po ang lahat ng ito. Kaya mo kaming gawing willing. Kaya mo kaming gawing maglingkod sa iyo. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ingatan mo ang aming mga paninindigan. Huwag mo kaming hayaang makipaglaban para sa mali. Kung hindi mabuting pakikipaglaban, pahalagahan namin ang iyong pagliligtas sa amin at ang buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng mga anak mo. Sa iyo ang aming pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.